Meron ka ba nalunod sa galit? Yung type na kahit ilang taon na ang tumaas ang naramdaman mo, pa rin ang bigat ng galit at lungkot sa puso. Pagkatotoo ng naramdaman ni Amara nang nawala ang kanyang buong pamilya dahil sa isang katatakot-takot na trahedya. Hindi tao kundi mga nilalang sa dilim, mga aswang. Ito ang kanyang kwento, ang kwento ng isang batang albularya na patayin ang lahat ng minamahal niya sa buhay ng isang pangkat ng uwak-uwak, isang halimbawa ng aswang nakilala dahil sa kanilang kalupitan. Sa isang gabing iyon, sinugod ng mga ito ang kanilang baryo at pinuntirya ang kanilang lupain. Ayon sa kanyang lola, dumarating sila upang maghiganti. Ngayon, dahil sa isang nawalang labanan ng kanyang mga ninuno kontra sa pinuno ng mga aswang. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa rito sa channel, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa bawat bagong kwento. 2 hanggang 3 beses kada linggo, ibabahagi namin ang mga tunay at nakakakilabot na karanasan tulad ng sa kina Amara. Matapos ang pag-atake, malubhang nasugatan si Amara. Isang matulis na kahoy ang tumagos sa kanyang tuhod at halos hindi na niya maigalaw ang kaliwang paa. Habang naghihingalo sa sakit, hinikayat siya ng kanyang lola, si Lola Budang, na umalis, na kahit gaano pa kahirap, kailangan nilang tumakas. Iwan niyo na lang po ako, pakiusap niya. Baka dahil sa akin, hindi na kayo makatakas. But Lola would not comply. Hindi ako aalis nang wala ka, she said. Ikaw lang ang maaasahan ko para maghiganti. Ikaw ang tanging pag-asa natin. Because they knew there was one prophecy, one Pilay Albularia who would put an end to the line of aswangs. And the aswangs knew that. So they said, mahina ka pa, Amara? Patayin ka na namin habang hindi ka pa handa. But they were unsuccessful. Ngayon, ready na si Amara, hindi para mabuhay, kundi upang harapin ang mga nilalang na pumatay sa kanyang pamilya at ibigay ang hustisya na matagal niyang pinagsamahan. Kung naniniwala ka na ang liwanag ay maaaring manalo laban sa dilim, o kung nagtatanong ka kung maaari bang maging tama ang paghihiganti, huwag kang lalayo. Panoorin mo ito hanggang sa huli. Dahil ang katapusan ng kwentong ito ay hindi mo malilimutan. Sobrang bilis ng lahat ng nangyari. Tahimik lang kami sa aming tulog, walang hinala, nang biglang magising ako sa ingay at kaguluhan. Nang lumabas kami ng bahay, nakakapanlumo ang tanawin, kasabay ng malakas na kulog at kidlat, nakakalat ang mga bangkay ng aming mga kamag-anak. Umiiyak ako ng umiiyak habang pilit akong inaakay ni Lola Budang palayo sa nasirang tahanan at sa alaala ng aming masayang buhay. Lola, saan po tayo pupunta? Ang lakas ng ulan. Huwag ka nang mag-isip muna, Apo. Halika na lang. Pero, ang mga pinsan ko po, sila'y kasama ni Tio. Saan sila pupunta? Opo, huwag mo silang sobrang intindihin. Kaya na ng tiyo mo silang pangalagaan, ikaw lang ang aking iniisip ngayon. Umiiyak ako nang tanungin siya, ano na pong mangyayari sa atin ngayon? Pinatay nila ang mga magulang ko. Sinira nila ang bahay natin. Pagtingin sa akin si Lola nang may malalim na pagmamahal at lakas. Apo, alam kong walang mas masakit kaysa sa nangyari sa atin. Pero sigurado ako, masaya ang mga magulang mo dahil nakaligtas ka. Dahil nakaligtas tayo. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay tatagan ang sarili para makabalik tayo at gantihan ang mga aswang na gumawa nito sa atin. Oo, Lola, gaganti tayo sa mga uwak-uwak. Hindi tayo papayag na manatili silang payapa habang buhay ang kanilang ginawa. Sa gitna ng madilim at malakas na ulan, kahit gaano pa kahirap ang paglalakad, pilit kaming tumakas. Nang makalabas na kami sa baryo, nakasakay kami sa isang kuliglig. Salamat sa isang kakilala ni Lola na agad kaming tinulungan at dinala sa kanyang tahanan. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing iyon, hindi ko mapigilang umiyak.
2 taon na ang lumipas pero paulit-ulit pa rin akong binabangungot. At sa bawat panaginip, laging may boses na umaalala. Kailangan mong bumalik, kailangan mong maghiganti. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko malalaban ang mga uwak-uwak na iyon. Kahit anong mutya ang hanapin ko, wala pa ring tumutulong. Isang araw nang umuwi ako mula sa paghahanap, tinanong ako ni Lola, "Oh, apo ko, nakauwi ka na pala. Kumusta ang biyahe? May nahanap ka bang mutya na pwedeng gamitin laban sa kanila?" "Pasensya na po, Lola. Wala pa rin." "Hay, naku. Huwag mo nang sobrang pilitin ng sarili mo. Ayos lang yan. Eh, teka, ano pala yung dala mo?" "Mutya ng palay po. May nagsabi sa akin na maganda ito laban sa aswang. Pero nung ginamit ko, wala namang nangyari." Tumawa ng mahinahon si Lola. "Eh, paano naman mag-e-epekto yan?" "Yan kasi, apo, pampaswerte lang yon. Hindi panlaban sa aswang." "Hay, alam mo, apo, baka mas mabuti pa na magpahinga ka muna sa paghahanap ng mutya. Alam kong gusto mong maghiganti. Pero kung nagmamadali ka at pinapagod mo ang sarili, ikaw lang din ang mawawalan." "Pero Lola, hindi ba dapat ako magmadali? 2 taon na tayong humahanap at wala pa rin tayong natutunan. Ano pong gusto niyong gawin ko? Pabayaan na lang silang maging malaya?" Huminga ng malalim si Lola. "Huminahon ka, apo ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam kong ginagawa mo ang lahat. Pero ang buhay, may tamang oras para sa lahat. At ang ating paghihiganti, darating din yon sa tamang panahon. Pero pag marami na silang nakuhang buhay, aside from ang buhay ng ating pamilya." Sa aking tanong na iyon, tahimik muna si Lola. Pero ang kanyang mga matay puno ng determinasyon at ng isang lihim na plano na handa ng isagawa. "Basta, apo," ang sabi ni Lola ng may katiyakan, "sigurado akong darating ang araw na iyon. Hindi man ngayon, baka bukas. Kaya halika na, humingi ka muna ng pahinga. May paparating daw na bagyo kaya pumirmi ka na rito sa bahay. Huwag mo akong iiwanan sa ganitong panahon." Napabuntong hininga ako. "Pasensya na po sa inasal ko, Lola. Sadyang nahihirapan na talaga ako. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko. At hindi ito mawawala hanggat hindi pa napupuksa ang mga uwak-uwak na iyon. Kung sana kasi natapos na ng mga tiyuhin ko ang buong lahi nila noon," dagdag ko ng may galit. "Ang pinuno lang nila ang pinatay nila. At wala tayong ideya kung ano ang ginamit nila para mapatay yon." Binabantayang sa akin si Lola ng may ganap na pag-unawa. Ang uwak-uwak, apo, ay isa sa pinakamahirap labanan sa lahat ng aswang. Matagal bago napawi ang pinuno nila. 7 taon ang inabot ng mga ninuno mo. Kaya huwag kang magmadali, lalo na't ikaw lang mag-isa. Ang hirap po ng maging paalala sa galit, pero mas hirap kapag nagmamadali ka ng walang sapat na paghahanda. Napaisip ako, ano kaya kung imbes na mutya, tao ang hanapin ko? May albularyo o manunugis ba na alam kung paano talaga patayin ang mga uwak-uwak? Sigurado akong mayroon, dahil kung kaya ng mga ninuno natin, may paraan talaga. "Tama ang iniisip mo," sabi ni Lola, "pero bihira sila. Kaya nga, kung iyan ang susundin mong landas, susubukan mo pa rin?" "Oo, Lola. Mas mabuti pang humanap ako ng taong may alam kaysa maghanap ng mutya na baka hindi naman talaga epektibo. Kung yun ang sa tingin mong tama, susundin kita. Pero ngayon, kailangan mo muna ng pahinga." "Sige na po, Lola," sabi ko, nang mahinahon. Sa loob ng 2 taon mula nang nangyari ang trahedya, iyon ang aking misyon, humanap ng paraan o tao na makakatulong sa akin na tapusin ang lahi ng mga uwak-uwak. Alam kasi namin, hindi sila karaniwang aswang, hindi sila natatakot sa asin, bawang, buntot pagi, o iba pang pangkaraniwang panlaban. Kayang kontrolin ng mga uwak-uwak ang mga iyon. Gusto nila ng mas malakas, lagi tulad ng tunay na mutya, anting-anting,
o anong bagay man ay may sapat na kapangyarihan upang bunumbay ang kanilang kalikasan. Isang gabi, pagkatapos naming kumain ng hapunan, sinigurado naming sarado ng maayos ang buong lahat ng bintana at pinto. May babala kasi ng malakas na bagyo at kasama ang aming bayan sa listahan ng mga apektado. Mabuti na lang at nakauwi ako bago pa man tumama ang unos, sabi ko. Salamat sa Diyos, hindi tayo naapektuhan, tugon ni Lola. Sana nga po at wala ring ibang tao ang nasaktan, dagdag ko. Tama iyon, sabi niya. Pero alam naman natin, kapag malakas ang bagyo, siguradong may nasasaktan. Ipagdasal na lang natin na marami sana ang nailigtas, wika ko. Ganun na nga, tugon ni Lola nang may ngiti. Pinakomplikado mo lang. Biglang may kumatok sa pinto. Tao po, dito po ba ang bahay ng mga albularyo? Abay, sino yon? Tanong ni Lola. Parang yung bagong lipat, si Mang Rodel? Oo nga, sagot ko. Pero bakit kaya nandito siya ng ganitong oras? Ang aga-aga pa naman. Mabuti pa't pagbubuksan ko na, sabi ko. Binuksan ko ang pinto. Isang lalaki basa sa ulan nagmamadaling humingi ng tulong. Tao po, pakiusap, tulungan niyo ako. Diyos ko, maraming salamat at pinagbuksan niyo ako. Mang Rodel, bakit po kayo? Anong nangyari? Tanong ko. Amara, mabuti at tama ang bahay na napuntahan ko, hingal niyang sabi. Pasensya ka na, alam kong bagong salta lang kami rito, pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Ano? Nawawala po ang anak niyo? Oo, talaga ni Mang Rodel ang boses ay kumikilos sa takot at pagmamadali. Habang napakalakas ang ulan, biglang sumugod sa bahay namin ang isang nakakatakot na nilalang. Mahaba ang dila niya, may balahibo ng ibon at ang mukha parang demonyo. Kung kinuha niya ang anak ko, sinubukan kong habulin, pero dahil sa ulan at dilim, wala akong nagawa. Parang mababaliw na ako sa sobrang paghahanap. Amara, pakiusap, tulungan mo ako. Kuminahon po muna kayo, Mang Rodel, sagot ko nang may pagiging mahinahon. Makakaasa po kayo, tutulungan ko kayo. Halika po sa loob. May dala po ba kayong gamit niya? Kailangan ko yun para sa pagtatawas. Oo, ito, sabi niya, abot ang isang ipit sa buhok. Nablot ko to habang pilit kong binabawi ang anak ko sa nilalang. Sige po, tara sa loob. Susubukan nating malaman kung nasaan siya. Diyos ko, sana buhay pa ang anak ko, bulong niya. Sana nga, Mang Rodel, tugon ko. Agad akong tinulungan ni Lola Budang. Apo ko, nandito na ang palanggana at kandila. Maaari ka nang magsimula. Maraming salamat po, Lola Budang. Talagang maasahan po kayo. Inupo ko si Mang Rodel at agad kong sinimulan ang ritual. Dinasal ko ang ipit, hinipan ng dahan-dahan at inilapag sa tabi ng tubig. Sinindihan ko ang kandila at habang bumibigkas ng sinaunang lengguwahe ng mga albularya, pinalubog ko ang kandila sa palanggana. Sandaling naghintay at biglang lumitaw ang imahe. Not just a plain aswang, but maybe a uwak-uwak. Nakita ko ang mukha nito, isang uwak na may mahabang dila, mukhang demonyo, at mga balahibo ng ibon. Iyon ang mismong nilalang na matagal ko nang hinahanap. Ang parehong uri ng aswang na pumatay sa aking pamilya. Ah, apo, bakit natigil ka? Tanong ni Lola. Anong nakita mo? Lola, alam ko na kung saan hanapin ang anak ni Mang Rodel. Nahanap mo agad? Paano nangyari yon? Hindi naman madali ang pagtatawas para malaman kung nasaan ang nawawala. Tingnan niyo po ang resulta, sabi ko turo sa tubig. Ito ang kumuha sa anak ni Mang Rodel, isang aswang, uwak-uwak. At alam ko kung saan sila nakatira. Nagmaliyab ang mata ni Mang Rodel. Ibig sabihin, buhay pa siya, mailigtas pa natin. Nararamdaman ko pa ang presensya niya, sabi ko. Malamang, buhay pa. Magandang balita yon. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung ganoon, puntahan na natin siya. Kailangan kong makita ang anak ko.
Pero delikado yon, paalala ko. Hindi ordinaryong aswang ang kalaban natin. Kahit anong klase pa yon, haharapin ko. Basta mabawi ko ang anak ko. Hindi po kayo sasama, Mang Rodel, sabi ko ng matatag. Kaya kong iligtas ang anak niyo. Mag-isa ka lang. Paano? Kakayanin ko po. Huwag po kayong mag-alala. Baka nagpapadalos-dalos ka lang, sagot ni Lola. Sigurado po ako, Lola. Kung hindi ako gagawa, sino pa? Pero hindi ka pa handa. Kailan po ba ako magiging handa? Hahayaan ko lang bang patayin pa nila ang isa pang bata? Tumingin ako kay Lola ng may determinasyon. Kung ganon, sasama ako. Hindi po pwede, sabi ko naman with speed. Alam ko kung ako lang ang pupunta, baka hindi nila ako agad mapansin. Mas madali kong maisasagawa ang plano ko. Anong plano? Susunugin ko ang buong baryo nila. Suddenly, washing at me was Lola. Ano? Nahihibang ka na ba talaga, Apo? Hindi pwedeng gawin yon. Baka ikaw ang madamay sa apoy. Yun lang ang paraan, Lola. Alam kong hindi nila kayang kontrolin ang apoy. Kahit sila pa ang uwak-uwak, takot sila rito. Magtiwala lang po kayo sa akin. Kakayanin ko to. Lumingon ako kay Mang Rodel. Hintayin niyo lang po ako sa inyong bahay. Ibabalik ko sa inyo ang anak niyo. Ligtas at buong buo. Walang pagdadalawang isip. Agad akong nag-impake ng mga kailangan kong dalhin. Papunta ako sa dating baryo namin, ang lugar kung saan kami dati masaya at kung saan lahat ng mahal ko'y pinatay. Ayon sa mayor, ito na raw ay isang abandonedong lugar. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi ito simpleng inabandona. Kung bakit? Dahil malamang ang mga taong nanirahan doon ay hindi umalis, kundi kinain ng mga uwak-uwak. Naghihintay ako ng matagal ng tamis na pagkakataon para makabalik. Pinipigilan ako ni Lola, nasa isip ko, hindi pa handa. Pero ngayon, paano ko pupuntahan pa ang susunod na araw kung may isang batang naghihintay para sa akin? Ang konsensya ko ay hindi makakatiis. Sure ka na ba talaga ng desisyon mo? Asked Lola. The voice was filled with concern. Kung bakit hindi na lang muna tayo maghanap ng kasama? May sinabi kasi ang kaibigan ko, may nakilala daw siyang retiradong sundalo na pinamanahan ng mutya ng kidlat. Malakas daw yun laban sa mga uwak-uwak. Sa tingin ko, hanapin mo muna siya. Kailan niyo po yan nalaman? Nung nakaraang araw lang. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kasi kagabi ka lang dumating. Napansin ko ang takot sa kanyang mga mata. Parang pinipigilan niyo na po ako ng sobra, Lola. Parang ayaw niyo na pong maghiganti ako. At sa paraan ng sagot niyo, parang matagal na pala kayong may alam. Huminga si Lola ng malalim. Hay, Apo, pwede bang huwag na nating ituloy ang paghihiganti? Nasa maayos naman na tayo ngayon, di ba? Lola, sabi ko ng may lungkot at galit. Nakalimutan niyo na ba ang lahat ng ginawa nila sa ating pamilya? Pero paano mo kakayaning bumalik at makipaglaban doon sa ganitong kalagayan mo? Anong kalagayan? Napilay ang kaliwang paa mo. Tingnan mo, paika-ika ka na sa paglalakad. Wala nang lakas ang paa mo. At ako, mahina na ang katawan ko. Hindi na ako kayang tumulong sa'yo. Kaya sa tingin ko, mas mabuti na lang tayong gawin ang ginawa ng mga ninunot pinsan mo. Magtago na lang tayo. Ayoko po, ang sagot ko ng matatag. Ayokong mapahamak kayo, Apo. Bago bawian ng buhay ang tatay mo, inihabilin kanya sa akin. Nawalan na ako ng anak. Hindi na ako papayag na mawalan pa ng apo. Magtatagumpay ako, Lola. Anong sabi ko ng may katiyakan? Magtiwala po kayo sa akin. Kahit pilay ako, kaya ko silang utakan. Sa dami ng pinagdaanan ko sa nakaraang 2 taon, tumibay na ako. Nasanay na ako sa paraan kong maglakad. Kaya, pakiusap, huwag niyo na po akong pigilan. Pinuturturin ako nang matagal ang tiningnan ko. Sige, papayagan kita. Pero may kasama ka. Puntahan mo ang bahay na ito. Abot niya ang isang piraso ng papel. Ito ang address ng retiradong sundalo.
Kailangan mong mapasama siya bago ka pumunta sa baryo ng mga uwak-uwak. Ipangako mo sa akin. Oh, susundin kita doon, sabi ko. Lola, wala na akong oras para maghanap pa ng kasama, reklamo ko. Hindi mo mailigtas ang bata kung ikaw lang mag-isa, ay sagot nito ng matatag. Susundin mo ba ako o hindi? Ano pa ang magagawa ko? Wala nang ibang paraan. Tinanggap ko ang papel kahit ang puso ko'y puno ng pagmamadali. Imbes na magalit sa kanyang pagtatago ng impormasyon, tahimik na lang akong nag-impake. At kaagad na ako'y umalis, papunta sa address na ibinigay ni Lola Budang. Talagang hindi kalayuan ang distrito ng pagdating namin mula sa dati kaming baryo. Kaunting isa't kalahating oras lang ang paglalakbay ko bago akong makarating roon. Ngunit ang kalsada patungo sa bahay ng retiradong sundalo ay iba. Napakasukal, punong mataas na talahib at siksikan na puno. Parang walang tao ang nakaraan doon sa panahon ng maraming taon. Nang tanungin ko ang tricycle driver kung tama ang pinagbabaan niya, sinabi niyang, oo. Pero nang makinig ako sa surroundings, sobra ang gubat. Wala ang bahay, wala ang tao. Tama ba talaga to? Bulong ko sa sarili. Ang layo naman at ang gubat pa. Bahala na, sabi ko sa huli. Baka malayo lang talaga ang mga bahay dito. Kahit nagnano, naglakad pa rin ako. Pero parang tinamaan ako ng kamalasan. Nang makita ko na ang ilang kabahayan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Diyos ko, kung minamalas talaga ako ngayon, ang daan ay lubhang madulas. At bago ko pa man makarating sa mga bahay, nadulas ako, nabagsak sa isang malalim na bangin. Aray! Napahagulgol ako sa sakit. Ang bangin ay parang ginawa para sa mga hayop. May nakatanim pa ring bitag sa ilalim. Mabuti na lang at hindi tumama ang aking paa doon, kung hindi, baka tuluyan na akong maging baldado. Sinubukan kong umakyat pero ang lupa'y sobrang dulas at malambot dahil sa ulan at ang hukay ay napakalalim. Wala akong magawa kundi sumigaw, tulong! May tao ba diyan? Tulungan niyo ako, biglang may boses mula sa itaas. Naku, nalinti ka na. Hindi ka hayop, no? May tao ba diyan, sa lolo? Nahulog ako rito, tulungan niyo ako. Miss, Diyos ko, ayos ka lang ba? Hindi ka ba naipit sa bitag? Hindi, pero kainom na ako ng tubig, kumain na rin ng damo. Pati lupa, pakiusap, tulungan mo na ako. May sandaling katahimikan, saka biglang may lubid na bumagsak sa harap ko. Sumilip ang mukha ng isang lalaki mula sa tuktok ng bangin. Agad kong hinawakan ng lubid at sinubukan umakyat. Pero bago pa man ako makagawa ng anumang galaw, hinatak niya ako ng dali-dali at walang kahirap-hirap. Nang mayahon ako, hingal na hingal, dapo-dapot putik ang dugo. Pilit kong pinunasan mukha ko habang sinusubok tingnan ang mukha ng lalaking nagligtas sa akin. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong niya. Nasaktan talaga ako, iyak ko. Sakit ng buong katawang ito, lalo na ng mga hita. Puro gasgas ako dahil sa mga batong nasa gilid ng bangin. Nanakaw ba ang isang bitag para sa hayop sa tao ng daanan? Panimdim ko. Sadyang nanamnamaan dito ang daan patungo sa baryong aming tao. Sino ka ba binaba ng tricycle? Sa tapat ng malalaking puno. Doon nga talaga na ibabaan. Paminsan lang kasi doon hanggang sila pwedeng pasukin. Kailangan pa mong lumakad pa hanggang sa mismong kalsada para makapasantahing pumasok sa baryo. Hay, sino malilito sa ganyang sistema? Sana sinabi man lang ni Lola na ganito ang daanan. Teka, sabi niya, huwag tayong mag-usap dito. Dun tayo sa jeep ko. Sobrang lakas ng ulan. Basang-basa ka na pati yung bag mo. Hala, totoo nga, ang mga gamit ko, hindi pwedeng mabasa ang mga nasa loob. Tara, tumakbo na tayo. Medyo malayo pa ang jeep ko, nandun pa oh. Pero hindi ako makakatakbo. Nguni-nguni ko ng mahina, hirap na ng sakit at pagod. Ha? Bakit naman? Nasaktan ba ang paa mo? Tanong niya nang makita kong hirap akong gumalaw.
Wala naman akong nararamdaman sa kaliwang paa ko dahil pilay ako, sagot ko ng mahina. Hala, naku, pasensya ka na't hindi ko alam. Tao-taong agad niyang inalalayan ako. Mabuti pa, aakayin na lang kita. Halika, humawak ka sa balikat ko. Ilagay mo rito ang braso mo. Pero, bakit? Natatakot ka ba? Estranghero ako, no? Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ako. Hay, sige na nga, wika ko. Hindi naman ako makakapag-arte pa sa lagay na to. Lumalaktos na ang ulan, kaya kung nag-aalangan man, kasi totoo naman ako hindi ko siya kilala. Wala naman ibang paraan. Kung ayaw kong sumulong tao sa kanya, mahihirapan akong maglabas ng gubat na, yon, lalo't madulas na dahil sa malakas na buhos ng ulan. Gaano ang mga minuto ang tumakara bago kami natangay sa kagubatan? Doon, nakita ko ang isang old owner type jeep. Bilisan niya agad inalayang makasampa na maayos at natuloy siya pagkatapos. Luwego ng maayos nang kaming nakaupo sa loob, pinili siya ng tuwalya at abubot sa akin. Pasensya ka na, tuwalya lang muna ang maiaabot ko sa'yo. Wala kasi akong pamalit na damit dito. Pero kung gusto mo, pwede kang sumama sa bahay ko. Pahihihiramin kita ng damit at doon ka na magtanghalian habang nagpapatuyo ka. Kung ayos lang sa'yo. Salamat, pero hindi na kailangang mag-abala pa, sagot ko. May hinahanap lang akong tao rito na kailangan kong makausap. Baka kilala mo siya. Sino bang hinahanap mo? Hindi sinabi ni Lola kung ano ang pangalan niya, pero ang lolo niya raw ay si Rigor at pinamanahan daw siya ng isang mutya na makakatulong sa akin. Mutya? Anong klaseng mutya? Mutya ng kidlat daw. Biglang tumawa siya ng mahina. Tignan mo nga naman. Sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga ang makakasalubong mo. Anong ibig mong sabihin? Teka, ikaw ba ang hinahanap ko? Sabihin na nating, may alam ako tungkol sa lalaking hinahanap mo, sabi niya ng seryoso. Yung mutya na sinasabi mo, gagamitin mo yon para patayin ang aswang, di ba? Oo. Paano mo nalaman? Narinig ko kasi ang kwento tungkol sa mutya ng kidlat. Isang malakas na panlaban-laban sa mga aswang na hindi karaniwan. Kaya kung kailangan mo ng ganitong mutya, malamang may aswang kang gustong patayin. Teka, isa ka ba sa tinatawag na manunugis? Hindi ako manunugis. Pero albularya ako at may grupo ng aswang akong gustong wakasan. Grupo? Gaano kalaki yon? Isang buong baryo. Grabe, at ikaw lang mag-isa? Kakayanin ko naman sigurong pumunta doon ng mag-isa. Pustahan? Hindi mo kakayanin yun. Kailangan mo talaga ng suporta. Pareho kayo ng lola ko, walang tiwala sa akin. Pero ano pa ba ang plano mo? Kaya nga napapabayaan ko yung lalaking may-ari ng mutya ng kidlat. Lang, abutin tayo ng ilang araw o kaya ilang linggo para lang mahanap siya. Ay, ito ang address na ibinigay ni Lola. Hindi na ba siya dito nakatira? Dito siya nakatira pero umalis siya para maglakbay at maghanap ng kasagutan sa mga tanong niya. Saan naman kaya siya pumunta? Hindi ko alam, kaya nga matatagalan tayo kung hahanapin natin siya. Hindi na ako pwedeng magtagal pa, sabi ko nang may pagmamadali. Kailangan kong mahanap siya ngayon, may ililigtas akong bata. Paano nga yan? Mahirap siyang hanapin ngayon, lalo na't may bagyo. Baka niloloko mo lang ako, ang mabuti pa magbabahay-bahay na lang ako para tanungin. Pwede naman, pero sa tingin ko, hindi ka makakahanap ng sagot sa mga taong nandun. Kasi walang akong sobrang tiwala sa lalaking nagpakilala na siya ang Ricardo, ay tumuloy ako sa kanyang kasamaan patungo sa baryo na ipinapakita ni Lola. Nagbahay-bahay kami, tanong kung may nakakakilala ba tayo sa apo ng Lolo Rigor, kaya walang sino man ang alam kung sino iyon. Nanlulumo, sumama ako sa kanya pauwi sa kanyang tahanan. Doon, pinahiram niya ako ng tuyo at malinis na damit at pinakain ng tanghalian. Palihim kong pinatakan ng kalamansi ang pagkain niya,
isa sa sinaunang paraan para malaman kung aswang ang kausap mo. Kapag nagbago ang lasa o kumukulo ang pagkain, alam mong hindi tao ang katabi mo. Pero walang nangyari. Normal ang amoy, normal ang lasa. Sa sandaling yon, medyo nagtiwala na ako. Habang nakaupo kami sa sala at abala ako sa pagpapatuyo ng aking mga basang gamit, nag-usap kami. Ang kailangan mo naman ay kasama na may alam sa mga aswang, di ba? Sabi niya. Ang kailangan ko talaga ay yung mutya ng kidlat. Pero hindi mo naman mahahanap iyon ngayon, kaya mas mabuti na lang na may kasama ka na makakatulong sa pagliligtas sa batang iyon. Sinabi mo bang ikaw ang isasama ko? Oo, sama mo na ako. Kung hindi mo na itatanong, marami akong alam tungkol sa mga aswang. Malapit kasi kami ni Lolo Rigor at marami siyang kinwento sa akin tungkol sa mga nilalang na iyon. Kaya pala kilala mo ang apo niya, samantalang ang ibang kapitbahay niya ay wala ring idea. Hindi naman siya taga rito. Umuwi lang siya nang mamatay si Lolo Rigor. Mas malapit pa nga ako kay Lolo Rigor kaysa sa kanya. Kung ganun, may alam ka pa bang ibang paraan para mapatay ang mga uwak-uwak? Madali lang yon, sunugin mo sila. Talaga? Sabi ko na nga ba, baka hindi na kailangan ng mutya ng kidlat. Galing ko palang manghuhula, biro niya. Anong sabi mo? Wala. Ang ibig kong sabihin, yun lang talaga ang pinakamadaling paraan para patayin sila. Pero hindi madali yon, marami sila. O ano? May plano ka ba? Halimbawa, kung hindi mo nga mahanap ang may-ari ng mutya ng kidlat. Gaya ng sinabi ko, yun talaga ang plano ko. Susunugin ko sila. Pero ayaw ni Lola na pumunta ako doon mag-isa, kaya naghanap ako ng kasama. Naghahanap ka pala ng kasama? Isama mo na ako. Sino ba ang makakatiyak sa akin na talagang matalino kang sumagot at hindi pabigat ka lang maging? Sino ko ba ipapatunay? Sabi niya nang nakangiti. Pwede mo akong dalhin doon, tapos iwanan mo lang ako. At ipakain sa mga aswang kung magpapabigat ako. Tingnan ko siya ng masusoy. May kakaibahan sa kanya, hindi ko lang makita kung ano. Samantala nagpapatuyo ng aking mga kagamitan, binubuking ko ng mabuti kung irintag ko siya. Sa totoo na lang maaari siyang maging kapaki-pakinabang. May kotse siya at kung kailangan ng takbo o tugot sa pagdadala ng kagamitan, may 2 paa siyang pwedeng umalalay. Nang natapos ako mag-aayos nakapagpasya na ako. Papatayo na sana ako sa upuan pero agad niyang inunahan ako. Inalalayan pa nga niya ako. Inilahad ang kanyang mga kamay para tulungan akong tumayo. Tumanggap ka na ng tulong ko. Ibig sabihin, pumapayag ka na? Tanong niya nang may ngiti. Pushed me aside now, Weekend. Payag na ako. Pero ensure pa na hindi ka magiging pabigat. Talagang iiwanan kita at gagawin kang pain ng mga aswang kung magpapabigat ka. Huwag kang mag-alala, said he in all seriousness. Sisiguraduhin kong makakatulong ako sa iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Added he. Mag-impake ka na ng mga gamit na dadalhin mo para makaalis na tayo. Ngayon din? Ngayon din. Oo, sabi ko nang may pagmamadali. Kailangan na nating mailigtas ang bata. Umaandar ang oras at bawat minuto posibleng mapahamak na siya. Sa pagkakaalam ko, dagdag ko, ang mga uwak-uwak ay hindi agad kumakain sa biktima nila. Nag-iimbak sila para sa kinabukasan. Tama ba ako? Tama, sagot ni Ricardo. Pero kung wala silang ibang biktima, wala silang pagpipilian kundi kainin na siya. Kung ganon, maghahanda na ako agad. Hintayin mo ako sa labas. Saglit lang. Naghintay ako samantalang siya'y nag-impake. Sa paghihintay, wala akong kakuwadang pagmasdan sa paligid. Hindi kalaki ang bahay niya. Perfectly enough for isang tao lang. Siguro akong mag-isa lang siyang nakatira doon. Pero may kakaiba. Nararamdaman ko ang malakas na presensya ng isang albularya sa loob ng tahanan. Hindi si Ricardo ang albularya.
ngunit parang may matagal nang nanirahan doon na may malalim na kaalaman sa espiritual na labanan. Saglit lang talaga, lumabas siya, bitbit ang isang siksik na bag. Ang bilis mo naman mag-impake, sabi ko nang nakataas ang kilay. Sana mga importante lang ang dinala mo. Importante ang mga to, sagot niya nang may ngiti. Talaga? Bakit parang napakarami? Ano ba ang pinaglalagay mo diyan? Mga bawang, asin, damit, tsaka kung ano-ano pa. Sige na nga, basta wala kang daladalang hindi kailangan. Tara na. Teka, tutulungan na kita maglakad. Pilay lang ang kaliwang paa ko, pero kaya ko pa namang maglakad. Ayos lang ako. Pero nagmamadali tayo, kaya aakayin na kita. Hay naku, ano pa bang magagawa ko? Mapilit ka talaga. Iangkas mo na lang ako sa likod mo, no? Parang mas mabilis nga yun. Tara na, angkas ka na sa likod ko. Ayaw niyang magpaawat. Bagaman sinabi ko na ayos lang ako, pilit niyang inakay ako. Tinapak ang aking braso, iniakbay sa kanyang balikat at inalalayan akong sumakay sa kanyang owner type ng jeep. Ewan ko ba, kahit kanina lang kami nagkakilala, parang mabilis akong naging komportable sa kanya. Siya nga pala, sabi niya habang pinaandar ang sasakyan. Pwedeng hindi masunod ng eksakto ang plano, kaya kung mangyari yon, dapat handa ka. Anong pangalawang plano mo? Kahit pumampakan ng una. Wala. Hindi na ako nakapaghanda kasi nagmamadali na. Kung may ililigtas kang bata na nasa bingit ng kamatayan, uunahin mo pa ba mag-isip ng baka at plan B? Hindi na, di ba? Pero kahit na, kailangan pa rin natin yon, pati niya na naningas. Ang plano mo, susunugin mo ang mga aswang. Pero paano kung ganito pa rin ang panahon pagdating tayo doon? Uulan pa rin? May magagawa pa ba tayo bukod sa pagsunog? Kurakan mo pa rin sila gamit ang mga karaniwang panlaban sa aswang, ay sasagot ako. Makaitak o anong matalas man pong bagay man. Basta, bahala na. Malalaman natin kung hindi tayo makakarating doon, di ba? Tumingin siya sa akin ng may ngiti. Sa bagay, bilib talaga ako sa katapangan mo. Pilay ka pero wala kang inuurungan. Kahit alam mong mas malaki ang posibilidad na matalo ka, tumutuloy ka pa rin. Ha? Sino ba ang nagsabi na hindi ka magtatagumpay? Ha? Walang naman. Walang nagsabi. Sabi ko nga, magtatagumpay ka eh. Ang kabila ko ng mahina. Alam kong alam mo rin. Pagtatagumpayan ko to. Kung hindi, sasama ka ba? Umiling siya at sumang-ayon sa sinabi ko. Hindi naman siguro siya susugod sa isang labanan kung alam niyang tiyak siyang matalo. Hindi niya isasakripisyo ang buhay niya kung alam niyang wala siyang pagkakataong manalo. Kaya't nang magkasundo kami, agad kaming umalis. Maayos naman ang initial oras ng biyahe. Tayo pa rin palagi nag-uusap tungkol sa plano. Paano gagawin ang pagsunog? Saan tayo magtatago? Ano dapat niyang gawin kung may mangyari na hindi natin akalain? Maraming detalye, maraming babala. Hanggang biglaan sa gitna ng kalsada, bumuhos ang napakalakas na ulan. Amara, ang lakas ng ulan, teriyakin ni Ricardo. Kailangan na muna tayong huminto. Diyos ko, bakit umulan ng ganito kalakas? Dapat naman medyo humina na ang bagyo. Kahapon pa naman, nagsimula yon. Hindi natin maiintindihan ang galaw ng bagyo, sagot niya. Kailangan talaga tayong huminto. Kung hindi, madidisgrasya tayo. Halos wala na akong makita sa daan. Sige, huminto na muna tayo, sabi ko. Wala bang tabing ang sasakyan mo? Basagang-basa na ako rito. Meron. Pero sa tingin ko, hindi na talaga sapat kasi sa sobrang lakas ng ulan. Subukan mo pa rin. Makakatulong yon para mabawasan ang pagkabasa natin. Talagang pumarada siya sa side ng daan under the canopy of a big tree. Kasi din sa pagmamadali, naging tulong ako sa kanya upang ibaba ang mga tabing. Hindi pwede mabasa ang aming mga gamit, lalo na ang asin at posporo sa loob ng aking bag.
Nang matapos, buksan niya ang kanyang bag at lumabas ng 2 jacket. Agad akong kamataas ng kilay. Wala lang jacket, kundi kaso puro emergency equipment ang laman. Flashlight, first aid kit, spare baterya, ang kahit water purifier. Matagal nang nakahanda ang mga gamit mong to, no? Paano kung tanong? Ha? Paano mo nalaman? Hindi mo maiisip na magdala ng ganitong kagamitan sa loob lang ng ilang minuto. Ah, oh, matagal na talagang handa ito. Nagdagdag lang ako ng bawang at asin kanina dahil wala akong ganon. Bakit mo ba may nakahanda ng ganyan? Hindi naman natin alam kung kailan biglang magkakasakuna, di ba? Kaya palagi akong handa. Ang galing mo ah. Hindi lahat ng tao maiisip yon. Siyempre, Boy Scout to, oh. Ba't ganyan ang mukha mo? Tanong niya bigla. Pinagdudubaan mo ba ako? Uy, hindi ah. Swerte ko lang talaga na ikaw ang nakasalubong ko sa gubat kanina. Mukhang mapapakinabangan talaga kita. Tama ang desisyon mong sinama mo ako, di ba? Oo na. May tama ka na. Ayusin mo naman yung pagkakasabi. Para namang sinasabi mong siraulo ako eh. Ikaw ang may sabi niyan. Biglang humupa ang ulan. Teka, medyo umupa na ang ulan. Pwede na siguro tayong tumuloy. Titignan ko. Oo nga, umupa na. Ano ba yung hinihintay mo? Umalis na tayo para makarating na. Siyam ay sumang-ayon at sinubukang i-restart ang sasakyan. Pero sa kinamalas, hindi ilang beses niyang pinindot ang ignition, hindi bumubukas ang makina. Lumabas siya at sinilip ang engine. Nang bumalik siya, nakabusangot ang mukha. Anong nangyari? Tanong ko. Basang-basa ang ignition coil, sagot niya. Kahit pa ayusin ko yun ngayon, baka mabasa ulit agad. Umuulan pa rin naman. Paano yon? Anong gagawin natin? Tanong ko. Ang boses ay puno ng pagkabagabag. Wala tayong pagpipilian kundi maghintay na tumila ang ulan, sagot ni Ricardo. Siguro mas mabuti pa kung maghanap muna tayo ng bahay na pwedeng masilungan. Tama yon. Teka, bababa na ako. Tutulungan na kita. Medyo madulas ang apakan eh. Sige. Teka, nababasa ako. Pasensya ka na. Ito, payong. Samantala, napansin kong sobrang dilim. Parang ang dilim naman dito. Nasaan na ba tayo? Malapit na tayo sa baryong pupuntahan natin, he said. Dapat may mga tao pa dito. Tara, subukan nating maghanap ng pwedeng silungan. Nilantad namin ang ilang mga bahay sa munting baryo. Kinatok namin ang bawat isa, pero walang sumasagot. Nakakapagtaka. Tila ba walang katao-tao sa lugar na iyon? Ilang sandali lang ang lumipas, biglang bumuhos muli ang malakas na ulan. Hindi na kinaya ng aming payong ang pinagsamang ulan at hangin. Agad kaming kumatok ng paulit-ulit sa pinakamalapit na bahay. Doon kami inabutan ng unos. Tao po. May tao po ba dyan? Hindi po kami masasamang tao. Kailangan lang po namin ng tulong. Walang sumagot. Wala talagang tao, sabi ko. Ano kaya kung pasukin na natin? Ano ka ba? Masama yon. Baka may nasa loob. Hindi naman masama kung wala namang tao. Tingnan mo, halos lahat ng pintong kinatok natin, walang sumasagot. Baka umalis lang sila. Amara, halos lahat ng bahay dito ay parang inabandona na. Sigurado ka ba talagang abandoned? O baka ayaw lang nilang magbukas sa gabi? May pamahiin kasi ang iba na bawal magbukas ng pinto kapag gabi. Hay naku, Ricardo. Hiningahan ko ng malalim. Ako na bahala. Tumabi ka na diyan. Ako na magbubukas. Amara, teka lang. Pero binuksan ko na ang pinto. Bakit mo binuksan? Kailangan natin ng masisilungan. Kapag nagkasakit tayo, siguradong ligwak ang plano nating tugisin ang mga uwak-uwak. Pero baka may tao sa loob. Teka, bubuksan ko ang ilaw. Huminga ako ng malalim. Walang ilaw. Paano yon? Kung may tao rito, bakit walang kuryente? Malay mo, gasera lang ang gamit nila. May flashlight ka ba dyan sa bag mo? Akin na. Sige, teka lang.
Pagkatapos kong makakuha ng flashlight, hinilingan namin ang loob. Hoy, Ricardo, ang bakla mo naman. Tapos na nga ang ginagawa natin. Tsaka hindi ako bakla. No. Tingnan mo, may gasera nga. Away kong kinabot ang bag niya. Dali, akin na to. Kukuha ako ng gas at posporo. Nang nakakuha ako ng mga ito, buksan ko ang cover ng burner, buhusan ng kaunting gas, ayusin ang mitya at muli naman sinara ang cover. Nang sigurado na maayos, sinindihan ko ang mitya at bigla tumapak ang liwanag sa loob ng bahay. Old ang mga gamit dito, sabi ni Ricardo. Tinitingnan ang paligid. Tingnan mo, may mga pinggan pa na hindi nahuhugas. Nababalot na ng lumot. Abandonado nga, di ba? Ang kulit mo. Pero kaya ba inabandona ang lugar na to? Parang ayos naman ang mga bahay, ang mga gamit. Suddenly, napatingin ako sa kanya, ang isip ay puno ng takot. Ibig mo bang sabihin, inabot na rin ng mga aswang ang lugar na to? Bakit parang natatawa ka? Tanong ko bigla. Ha? Hindi naman ako natawa. Hindi ako bingi, sabi ko ng seryoso. Narinig ko ang tono mo, parang hindi ka naniniwala sa mga aswang. Ano? Naniniwala ako. Paano mo naisip na hindi? Napatingin ako sa kanya ng matagal. Nagtiwala ako sa iyo, Ricardo, pero kung malaman kong niloloko mo lang ako, patay ka talaga sa akin. Maniwala ka sa akin, hindi kita niloloko. Ba't kita lolokohin? Sasamahan ba kita hanggang dito kung ganyan lang ang intensyon ko? Aba, malay ko. Baka malakas pala talaga ang tama mo. Alam mo, ang mabuti pa, magpahinga na lang tayo. Pero bago yon, magpalit muna tayo ng damit. Basang-basa tayo sa ulan. Wala na akong pamalit. Konti lang naman ang basa sa suot ko. Ano ka ba? Meron akong dala. Mga damit na pinagliitan ko noong binata pa ako. Pwede mong suotin yon. Huwag kang mahiya. Ikaw pa ang nagsabi kanina na bawal magkasakit, di ba? Bakit kasi? Alam mong bumabagyo, dapat naman nagdala ka ng pamalit. Wala sa isip ko na mangyayari ito bago ako umalis. Ang tanging iniisip ko lang ay makabalik sa baryo, sa lugar na pumatay sa buong pamilya ko, at iligtas ang batang balak nilang gawing biktima. Biglang tumigil siya. Ang ibig mong sabihin, hindi lang pala tungkol sa pagliligtas ng bata. Gusto mo rin maghiganti, di ba? Oo, sabi ko nang walang pag-aalinlangan, at nakasalalay ang misyong to sa 2 taon ng paghahanda ko para makaharap sa kanila. Tinapak ko ang aking kaliwang paa. Tingnan mo to, ang paa kong to, yung hindi na kaya maglakad. Sila rin ang may gawa. Napahinga siya ng malalim. Hindi ko alam na mas malalim pala ang dahilan mo. Hay, kung gusto mong magpalit ng damit, sige na. Matulog na ako dito. O sige, sigurado kang ayaw mo, ha? Sigurado nga ako, ang kulit mo. Nagkibit balikat siya, imbis na kulitin pa ako, dumiretso na siya sa banyo. Napabuntong hininga ako ng marahas at humakbang patungo sa bintana. Maliit lang ang bahay, 1 unit lang ang kwarto, at ang sala ay direktang nakadikit sa kusina. Gusto ko na buksan ang bintana pero ang lakas ng hangin ay sasabog lang daw sa salamin. Kaya't sumilip na lang ako sa maliit na siwang upang tingnan ang labas. Sa kabila ng malakas na unos at marahas na ulan, biglang nangunot ang noo ko. May anino, isa, malinaw, na gumagalaw mula sa kalayuan. Hindi hayop, tao. Sigurado ako sa hugis nito. Pilit kong sinusundan ang galaw, gustong kumpirmahin kung totoo ang nakikita ko. Biglang sumigaw ako. Diyos ko po! Diyos ko! Ano ka ba naman? Ano bang sinisigaw mo diyan? May kalansay. Diyos ko, bakit may kalansay? Ano ka mo? Saan? Dito sa banyo, tignan mo. Tumingin siya, nagulat. Hala, oo nga. Umalis na tayo rito. Amara, tara na. Paano tayo makakaalis? Malakas ang ulan labas at sira pa ang sasakyan mo. Matitiis mo ba na may kalansay tayong kasama loob ng bahay? Kalansay na yan, wika ko ng may kaba.
Hindi na tayo magagambala niyan. Pero ang dapat nating isipin ay paano tayo makakapalipas ng gabi nang hindi tayo napapahamak. Anong ibig mong sabihin? Sumilip ako sa labas. May nakita akong taong palakad-lakad doon. So, meaning lang nito, hindi pala talaga abandoned to place, sabi ko ng serious. Pero, kung saan sila? Walang natapos na tanong si Ricardo. Suddenly, may malakas na kalabog sa bubong. Kaming pareho naggulantang pero mas mabilis ang kutob ko. Agad akong tumakbo patungo sa aking bag, binuksan at hinanap ang aking buntot pagi. But in my shock, si Ricardo ang una lumapit sa kanyang sariling bag. Naghalungkat siya. Bawang o asin naman ang lumabas, kundi 2 baril at ilang bala. Mabilis niyang kinarga ang isa at tinutok sa bubong. Halika, Amara, magtago ka sa likod ko. Bakit? Bakit may dala kang baril? Hindi na mahalaga yon ngayon, bilisan mo. Patuloy pa rin ang malakas na pagkabog sa bubong. Parang anumang sandali. Baka ito'y bumagsak. Nalintik ka na, sabi ko nang may galit. May hindi ka pala sinasabi sa akin. Ano ba? Mas uunahin mo pa bang intindihin yon kaysa sa kung anong kumikilos sa bubong? Baka biglang bumagsak yon. Naiinis ako pero alam kong mas importante ang paparating na panganib. Ilang sandali lang ang lumipas. Muli kaming nakarinig ng malakas na kumpag. Tila malakas na hampas ng pakpak ang narinig ko. Agad akong nag-isip. Aswang yon. Mabilis kong kinuha ang langis na dala ko sa loob ng bag. Nang makita kong kumukulo ang langis sa loob ng bote, sigurado na ako. Aswang yan, sabi ko nang mahigpit. Hindi basta-basta tinatabla ng bala. Ano? Paano mo na siguro? Dahil dito, sa langis na ito, tumabi ka diyan. Walang silbi yang baril mo. Naniniwala ako sa mga aswang, sagot niya ng bigla. Gago ka pala. Kung ganon, bakit mo ako sinamahan? Para patunayan na wala ng mga aswang. Ay naku, Ricardo. Nanggigil ako sa iyo. Ikaw ang hahampasin ko ng buntot pagi. Biglang may boses mula sa labas. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Napatigil kami. Yun ang anak ni Mang Rodel, sabi ko. Kailangan kong puntahan siya. Amara, teka lang. Ano ka ba? Pakasaktan ka ng kung sino yun sa labas. Hindi ko na siya pinansin. Kahit paano iika-ika kong binuksan ang pinto. Kami agad na sinalubong ng isang uwak-uwak, mataas, maitim, may mahabang dila at mga balahibo ng ibon. Sa pagkabigla, ang tanging nagawa ko ay hamampasin ito ng buntot pagi. Mabuti na lang at napaatras ito. Agad akong bumalik sa loob para kunin ang aking bag. Ikaw na muna bahala. Mahina ang buntot pagi. Hawakan mo to. Diyos ko, ano yan? Malaking uwak, bilisan mo. Kaya mong labanan yan. Walang ganyan kalaking uwak sa totoong buhay. Napasmid ako, lalo na nang biglang pasukin na ng uwak-uwak ang loob ng bahay. Sinubukan ni Ricardo itong barilin, pero ang mga bala ay parang tumama sa hangin. Walang epekto. Hinayaan ko muna siyang makipaglaban habang naghanap ako ng paraan. Kaagad akong kumuha ng isang mahabang kahoy na may tela sa dulo, parang sulo. Binuhusan ko ito ng gas at sinindihan. Tumabi ka, Ricardo. Amara, anong gagawin mo? Tumabi ka na lang, bilis. Hindi ako nakapaghintay. Mabilis kong inihagis ang sinindihang kahoy patungo sa uwak-uwak. Ngayon ay abala itong saktan si Ricardo. Agad itong nagliyab at sa sobrang sakit umatungal ito ng malakas. Ang tunog ay nakabibingi. Matinis, parang punit ang hangin hanggang sa halos dumugo ang aming mga tenga. Agad akong napatakip sa tenga. Sa gitna ng kalituhan, tumakbo ang aswang palabas ng bahay. Kahit pa rin masakit ang tenga ko sa natitirang unggol nito, halo ng tili at ungol na parang hininga ng demonyo, ang agad tumungo ko sa pinto upang hanapin ang batang narinig ko kanina. Pero bago pa man ako makalabas, biglang may humawak sa suot kong damit at hinatak ako pabalik sa loob. Aray ko, bitiwan mo ako. Nasisiraan ka na ba? Nakita mo naman kung gaano kalaki at nakakatakot ang nilalang na, yon.
Bakit ka pa lalabas? Bakit mo sinara ang pinto? Buksan mo. Kailangan kong iligtas ang bata. Siguradong sa nakita natin, hindi mo na maililigtas pa yon. Ano ba, Amara? Maililigtas ko pa siya? Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako. Gusto mo talagang iligtas ang bata? Tanong niya nang bigla. Kung ganon, ako na ang lalabas. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Tanga ka ba talaga? Sigaw ko. Nakita mo na kung ano ang epekto ng baril mo sa aswang kanina. Hindi yon tumatalab. Sa ating dalawa, hamak na mas may alam ako sa mga aswang. Pero pilay ka. Paano ka makikipaglaban kung iika-ika ka pa? Ano ka ba? Hindi ako baldado. Pwede ba? Umalis ka diyan. Sa pilit at marahas, naipalayo ko siya. Agad akong bumangon. Kahit paano, sinubukan kong buksan muli ang pinto, lalo na nang marinig kong muli ang boses ng bata. Pakiusap. Tulungan niyo po ako, tulong po. Nandyan na po yung mga aswang. Baka po makain na nila ako. Wala na po akong mapagtataguan. Kailangan kong buksan ang pinto. Ako na magbubukas, hesitated Ricardo. Hindi pwedeng basta-basta natin bubuksan yon. Ang bata ay nasa likod ng pinto. Baka nagpapanggap lang siya. Ibig mong sabihin, baka aswang siya. Hindi natin alam, Amara, kaya kailangan nating maging maingat. Wala akong nagawa nang ihiwalay niya ako sa pinto at sumilip sa maliit na butas nito. Sandali lang siyang tumitig. Parang sinusuri kung totoo ang nakikita niya bago tuluyang binuksan ang pinto. Doon bumungad sa amin ang batang si Cheche, umiiyak, takot at nanginginig. At sa kanyang likod, isa pang uwak-uwak. Agad siyang hinila ni Ricardo papasok at mabilis na sinara ang pinto. Che, Diyos ko, salamat naman, buhay ka pa. Sobrang nag-aalala ang tatay mo sa'yo. Opo, ate, hikbi ni Cheche. Akala ko po talaga mamamatay na ako. Huwag ka nang umiyak, huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Poprotektahan kita hanggang sa makaalis tayo sa lugar na to. Teka, paano ka nakatakas sa mga aswang? Tanong ko. Kinulong po nila ako kasama ng iba pang mga bihag, paliwanag niya. Nung naglalabas na sila ng isa para kainin, aksidenteng hindi nila nalock ang pinto. Kaya nagawa ng ilan sa amin na makatakas. May mga kasama pa po ako, pero isa-isa na silang nakuha ulit ng mga uwak-uwak. Mabuti na lang po. Nakatakas ako. Marami pa bang nakaligtas? Tanong ko agad. Baka pwede nating tulungan sila. Opo, ate, sabi ni Cheche. Marami pa po sila, pero hindi po ako sigurado kung hindi na sila nahuli ulit. Ayos lang yon, tugon ko agad. Gusto mo bang iligtas din natin sila, Ricardo? Bawat buhay mahalaga, kaya kailangan nating subukan pero hindi natin sila maililigtas kung kasama natin si Cheche, sabi niya ng seryoso. Mas mabuti na lang na mailabas muna natin siya sa baryo saka tayo bumalik para sa iba. Hindi ba nakakatakot yung gagawin natin? Mga aswang, yun eh. Sira talaga ang tuktok mo, no? Ayan, tutal nagkaroon na tayo ng pagkakataon. Baka pwede ka nang magpaliwanag sa akin. Bakit mo ako niloko? Bakit mo sinabing gusto mong tumulong sa akin sa pagtugis sa mga uwak-uwak? Kahit ang totoo, hindi ka naman naniniwala sa kanila. Napahinga siya ng malalim. Hay, ano pa ba ang magagawa ko kundi umamin? Sinamahan kita kasi gusto kong malaman kung totoo ba talaga ang mga kwentong aswang ni Lolo Rigor. Palagi niyang kinukwento sa akin ang iba't ibang uri, ang kanilang lakas, kahinaan, kung paano sila namamatay. Pero hanggang ngayon, wala akong nakikitang tunay na nilalang. Hanggang sa ngayon. Ganon? Ibig sabihin, usisero ka lang pala. Wala kang alam? Ano? May alam ako. Alam ko ang tungkol sa mga aswang at kung paano sila mapapatay. Pero hindi ako naniniwala. Paano ba magkakaroon ng ganitong klase ng nilalang? Akala ko kasi dati mahilig lang si Lolo sa kwentong takot. O ngayon, ibig mong sabihin, nagpapanggap ka lang pala na naniniwala sa kanya? Kahit ang totoo, pinagtatawanan mo siya noon?
Wala na akong maisasagot diyan dahil tama ka. Ngayon na nalaman mong totoo sila, nakaramdam ka na ng konsyensya. Kakaiba ka rin talaga, wika ko ng may ngiti. Pero ang importante, hindi ka na nagpabigat sa akin. Bukas ng umaga, isama mo agad si Cheche, palabas ng baryo. Ako, hahanapin ko ang pugad ng mga aswang, kung saan nila tinatago ang ibang bihag. Hindi kita iiwanan. Akala ko ba natatakot ka? Sino ba sinabi sa akin na afraid ako? Hindi ako natakot para sa akin. Natatakot ako para sa'yo. Kailyap ka naman kahit matapang ka. Ibig sabihin, full ka daw pang babad. Nakita mo nga kung paano ko inabangan ng aswang kanina, ngunit minababa ka pa rin dito. Hi, i-think mo na lang kung ano kaya yung gusto mong isipin. Basta sasamahan kita bukas. Teka, bukas, aabutin pa ba tayo ng bukas na hindi tayo ginagambala ng mga yon? Yan ang hindi ko alam. Sa ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay maghintay ng tamang oras para mailabas si Cheche ng ligtas. Kahit puro pagtatalo ang namagitan sa amin ni Ricardo, nagawa naming magkasundo alang-alang sa batang kailangan nating iligtas. Kasi siguro dahil sa suporta na inihagis ko sa likod ng uwak-uwak, hindi na ito umulit at hindi na rin ito nagtawag ng kasama. Kinayahayan ko na lang na nakatulog na pala ako hanggang sa nyugyug ako ni Cheche. Ate Amara, ate, umaga na. Ayan na, inabot tayo ng umaga. Opo ate, wala na pong dumating na mga aswang kagabi. Kung ganon, halika na, kailangan na nating umalis. Nasaan na pala si Ricardo? Nandito ako, Mara, pahayag ko mula sa kusina. Naligpit ko lang yung mga gamit natin. Gising ka na pala? Bakit hindi mo man lang ako ginising? Masarap pa ang tulog mo kaya hinayaan na muna kita habang nagliligpit ako rito. Hindi pa naman ganun katagal simula nung magising ako, kaya ayos lang. Ganun ba? Ano pang hinihintay natin? Tara na. Oo, ito na sabi ko, abot ang ilang gamit. Kailangan na tayong magmadali. Aayusin pa natin ang sasakyan ko, ate. Kuya, maliit na boses ni Cheche. Hindi niyo po ba ililigtas yung mga kasama ko? Ililigtas namin sila, tugon ko. Pero ngayon, kailangan muna naming ilabas ka rito sa baryo. Hindi ka pwedeng isama. Baka mapahamak ka ulit. Pero ako po ang nakakaalam kung nasaan sila Hindi po ba mas mabuti kung isasama niyo ako? Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Gusto ko pong matulungan silang makaalis. Dahil may mga naging kaibigan na rin po ako doon. Tumingin ako kay Ricardo. Ano sa tingin mo? Tama siya, sabi niya. Kung isasama natin siya, mas mapapadali tayong makarating sa lugar. Ang problema lang, madadamay siya kung sakali. Yun nga teka. Sa tingin ko, pwede mo naman ituro muna sa amin kung saan hindi na kailangan sumama ka. Tama. Ang galing ko sa direksyon. Kahit ipaliwanag mo lang matatandaan ko. Gusto ko pong sumama, nanahimik ang boses ng bata. Sasama po ako sa pagliligtas sa mga kaibigan ko. Pakiusap, pagbigyan niyo na po ako. Hay, makulit ka rin palang bata ka. Tumingin ulit ako kay Ricardo. Paano yan? Ano pa ba ang magagawa natin? Said she with a breath. Sige na, sasama ka na namin. Pero kapag natuntun na natin ang lugar ng mga aswang, itatago ka namin. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi kami bumabalik. Pero paano po kung hindi na po kayo makabalik? Kamalayan mo. Makakabalik kami para kunin ka at saka tayo sama-samang lalabas ng baryong to. Sa totoo lang, hindi ko inakala na ang katabing baryo ng aming dating tahanan ay nasakop na rin ng mga uwak-uwak. Sa lakas at kapangyarihan nila, walang magawa ang mga tao. Napasuko sila o kaya'y pinatay. Dahil doon, lalo akong naniniwala. Tama ang desisyon kong labanan sila. Ito na ang huling pagkakataon na maghahari sila dito. Pagkatapos ng araw na ito, mauubos na ang kanilang lahi. Saan ba talaga yung sinasabi mong lugar nila?
Tanong ko. Basta po. Malapit na tayo, sabi ni Cheche. Lampas kalahating oras na tayo naglalakad eh. Sa totoo lang, nagugutom na ako. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Kaya nga, hindi mo ba nakalimutan lang, Cheche? Hindi po. Hindi ko po makakalimutan kung saan yon. Sige, tumuloy na lang tayo sa paglalakad hanggang sa makarating tayo. Biglang huminto ako sa paglalakad. Teka, ba't ka huminto? Tanong ni Ricardo. Napatingin ako sa paligid. Ang puso'y basag-basag. Dito kami nakatira dati, bulong ko. Dito kami masaya kang namuhay kasama ang buong pamilya ko. Ang nanay at tatay ko, iba't ibang tiyutya at mga pinsan ko. Lahat sila, kasama kong namuhay sa lupain na ito. Tumingin ako sa mga bakas ng nasirang bahay, sa puno kung saan kami naglalaro, sa lupaing puno ng alaala. Pero sinabi rin sila lahat ang namatay. Sa migtunan sila pinatay ng mga aswang na, yon. Lumingon ako kay Ricardo, ang boses ay matatag. Amara, hindi ako makakapayag na hindi akong tatapos sa buhay nila. Huwag kang mag-alala, sabi niya nang may pagmamalasakit. Malapit mo nang makuha ang hustisya. Oo, alam ko. Tara na po, Ate Amara, Kuya Ricardo, sabi ni Cheche. Malapit na po tayo sa sinasabi kong lugar. Tara na nga, ayun ko, niripid ang luha. Baka maiyak pa ako rito. Alinsunod kami naglakad, pero ando noon kumulimlim ng unti-unting ang langit. Dinaradan ko na naming tumakbo. Pinuhat na ni Ricardo si Cheche para mas mabilis kami. Ayon nga ba't gaano kabilis, di namin tinalo ang ulan. Sudden bumuhos ito ng malakas, walang takip, walang takas. Wala kaming nagawa kundi sumilong sa ilalim ng isang malaking puno habang unti-unting lumalakas ang hangin at bumabagsak ang tubig ng walang awa. Buwisit na ulan yan, bulong ni Ricardo, basang-basa na. Bakit ba hindi pa yan matigil-tigil? Kaya nga sabi ko. Pero alam mo ba kung ano ang kinakatakot ko? Ano? Yung plano natin, sunugin sila. Paano natin sila masusunog kung ganito kalakas ang ulan? Hindi nyo naman po sila kailangang sunugin, ate. Kuya, biglang sabi ni Cheche. Ha? Anong ibig mong sabihin, Cheche? Hindi naman po kasi sila mamamatay, kahit ano pa pong gawin nyo. Biglang bumaba ang aming mga tingin sa kanya. Ang dati niyang malaanghel na mukha. Unsay, unti-unting napalubog sa dilim. Ngumisi siya at biglang tumawa ng malakas, parang bruhang nababaliw. Amara, anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Ricardo, ang boses ay puno ng takot. Mukhang nagkamali ako, Ricardo. Wika ko ng mahinahon. Hindi siya si Cheche. Ate, ako po to. Ako po talaga si Cheche. Biglang may boses mula sa likuran namin. Ang galing mo naman, Amara. Nailigtas mo nga talaga ang anak ko. Napatigil kami. Mang Rodel? Anong ginagawa mo rito? Dito ang tunay naming tirahan, sagot niya ng may ngising mapanlinlang. Hindi mo man lang ba naramdaman isa kang albularya? Hindi ba? Ang ibig mong sabihin, palabas lang ang lahat. Isa lang itong munting palabas. Talagang malambot ang puso mo, ayid niya. Nakapalad ka ba, sinadya ko lang ang isang bata at tataguan ka agad-agad kahit hindi ka pa handa. Kahit alam mong pilay ka at mahina. Hindi ako mahina, sabi ko ng matatag. Mahina ka pa, Amara, sabi niya dengan pagmamayabang. Siniguro naming kunin ka at patayin habang mahina ka pa. Hindi namin hahayaang mangyari ang propesya, ang nagsasabing isang pilay na albularya ang magtatapos sa lahi namin. Hindi nagkamali ang propesya niyo, wika ko ng may determinasyon. Talagang ako ang tatapos sa inyo, kung makakayanan kong labanan kayong lahat. Sa sandaling iyon bumuhos ang ulan ng mas malakas. Dumagundong ang langit, kulog at kidlat ang sumabay. At mula sa dilim, lumabas sila. Maraming uwak-uwak, higit pa sa kayang bilangin ng mata. Agad akong hinawakan ni Ricardo at pilit akong itinago sa likuran niya. Parang kaya niyang protektahan ako.
Diyan ka lang sa likod ko. Napakarami nila. Anong gagawin mo kung ilalagay mo ako sa likod mo? Sabi ko ng mabilis. Tumabi ka diyan. Ako na bahala. Hindi ba ang sabi mo, mutya ng kidlat ang kailangan para matalo ang mga uwak-uwak? Ano ngayon? Wala naman tayong... Teka nga. Napatingin ako sa kanya ng may pagdududa. Huwag mong sabihin, ikaw yung apo ni Lolo Rigor? Oo nga, sabi niya ng may kumpiyansa. At dalawa ko ang mutya ng kidlat. Kaya diyan ka lang sa likod ko. Hindi na ako nakapagsalita, lalo na nang bigla niyang kinalas ang suot niyang mutya at itinapat sa mga uwak-uwak. Lahat sila'y natakot, pero sa hindi inaasahang sandali, walang nangyari. Nanlaki ang mga mata ko. Si Mang Rodel at ang Cheche ay parehong napahagalpak sa tawa. Yan ba ang inyong panlaban sa amin? Walang kwenta yan. Bala ng Mang Rodel. Mga kasama, kininyo na ang dalawang yan at gawing bihag, iaalay natin sila sa hari ng mga uwak-uwak. Hindi pwedeng to, Ricardo. Akin ang mutya. Pero hindi naman gumagana to. Tingnan mo, palapit na sila. Akin ang sabi. Gagana, yan. Sigurado na may problema lang. Pero anong gagawin natin? Palapit na sila. Ikaw naman ang magtago sa likod ko, Ricardo. Sabi ko nang biglang lumakas ang loob ko. Ako na bahala sa kanila. Anong magagawa mo kung hindi nga umeepekto ang pangontra sa kanila? Umeepekto pa rin ang mga yon, wika ko ng may katiyakan. Sadyang, kaya lang nilang kontrolin pabalik. Pero makakakuha pa tayo ng oras para dasalan ko ang mutya na to. Dadasalan mo ang mutya. Pero bakit? Basta ibilinawan ko na lang mamaya, sabi ko ng mabilis. Dalian mo. Tago ka sa likod ko at kuha ka ng buntot pagidyan sa bag. Kaagad na sumilong ako si tuwing ang likod ko ay tinalo nito. Samantalang tuwing ako'y nagsumalubong sa unang aswang na andyan pang tahasan ay sumunggab. Hinampas ko ito ng buntot pagi. Nawe-epek pa rin pero hindi katulad ng karaniwang aswang. Nakita kong nalapnos ang balat nito pero mabilis itong nagpawi at bumalik sa labanan. Tuloy-tuloy kong pinaghahampas ang mga uwak-uwak gamit ang bawat hampas para itulak sila palayo hanggang sa ilan sa kanila'y nagsimulang tumakbo ng takot. Handa ka na ba, Ricardo? Kailangan mo na ako tulungan. Ano? Parang tulong ang kailangan kong gawin? Huwag kang matalino ngayon. Kailangan mong humalili sa akin at protektahan ako habang ginagawa ko ang dasal. Sige, ako na bahala. Kaagad naging palit tayo ng posisyon. Siya na ang nasa harap, samantalang ako'y nasa likod niya, abala sa paghahanda ng ritual. Kahanga-hanga si Ricardo sa pakikipaglaban, ang buntot pagi parang ekstensyon ng kanyang braso. Malinaw na may karanasan siya, siguro dahil dating sundalo nga siya. Ang nakapagtataka lang, bakit siya nagretiro sa murang edad? Pero wala ng oras para mag-isip pa rito. Nagpatuloy ako sa pagdarasal sa sinaunang lengguwahe ng mga albularya. Bino pero talaga. Lalo na't sa gitna kami ng pagsisiklab. Hindi madali mangdasal ng mutya may mga aswang na umiugat sa iyo. Amara, hindi ka pa ba tapos dyan? Malapit nang maputol ang buntot pagi. Malapit na. Tiisin mo lang. Mara, may mas malaki nang papalapit sa akin. Hindi ko na yan kakayanin. Kayanin mo. Malapit na akong matapos. Pero nang bumigay na si Ricardo, biglang tumumba siya nang may uwak-uwak na sumunggab sa kanyang braso. Sa pagbagsak niya, nabitiwan ko ang mutya ng kidlat. Agad kong itinulak siya palayo at sinigaw, kunin mo ang mutya. Habang siya'y gumagapang para abutin ito, ako'y hinampas ang aswang na muntik nang kumagat kay Ricardo. Pagkatapos, agad kong kinuha ang bawang sa bulsa ko at ipinasok sa bibig nito. Kung ordinaryong aswang yon, patay na sana. Pero hindi. Niluwa ito ng mabilis at pilit akong iniibabawan. Ricardo, ang mutya ng kidlat. Ito, saluhin mo. Inihagis niya ang mutya pabilog sa lupa para makarating sa akin, pero medyo malayo ang nahulog nito.
Pilit kong inabot, habang ang uwak-uwak ay patuloy na kumakalmot at sumusugod sa akin. Ang tanging humahad lang sa kanila ay ang aking mga anting-anting. Pero alam kong hindi na magtatagal. Baka sa susunod na sandali, tatablan na rin ako. Layuan niyo siya. Ako ang kainin niyo. Sigaw ko. Biglang may malakas na putok, isang baril. Pero ang aswang sa ibabaw ko'y hindi nagpatinag. Patuloy nila akong ginugulo habang si Ricardo ay panay ang putok. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa nadampot ko na ang mutya ng kidlat. Halo dugo na ang aking katawan, forced ko pa rin na nagdasal. Suhod, malalim, buong puso ko dinasalan ang mutya hanggang sa bitbit dito'y magliwanag. At sa isang iglap, bumagsak ang langit. Isang malakas na kulog ang pumutok. Kasunod nito'y isang nakamamatay na kidlat na pumutok sa gitna ng mga aswang. Lahat silang nasa ibabaw ko'y natusta. Ang amoy ng nasusunog na laman ay lumansag sa hangin. Amara! Diyos ko! Amara! Narinig ko ang boses ni Ricardo, nalulungkot kumbinse ng kawalan ng pag-asa. Samantalak nang ako'y matinik-tinik nang tinulak ko ang mga patay na uwak-uwak sa aking pagkatao. Hanggang sa tuluyan kong nawala. Huminga ako ng apabaw, nipis ng dugo, putik at kulungan. Pero buhay rin. Ayos lang ako, bulong ko, kahit alam kong mali. Diyos ko, salamat sa Diyos at ligtas ka, bulong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng kahinaan at ginhawa. Papaanong nangyari iyon? Paano ka pa buhay? Sa lakas ng kidlat. Dahil ang kidlat na tumama sa mga kasama mo. Sagot ko ng mahina, hawak pa rin ang mutya ng kidlat. Ay yung kidlat na ginawa ng hawak ko. Paano nangyaring gumana yon? Kanina lang, hindi umubray. Ano pa bang inaasahan mo? Tanong ko ng mayangiti. Nahawakan na ng isang albularya, kaya gumana. Tumingin ako sa natitirang mga uwak-uwak na parang nanginginig na sa takot. Atras! Umatras kayong lahat! Oo, sabi ko nang mapansin kong biglang nagkagulo sila. Akala ko ba matatapang kayo? Bakit biglang gusto niyong umatras? Itapon mo na lang ang mutya ng kidlat mo at lumaban ka sa amin ng patas. Patas? Captive ka nila. At kailan ba kayo naging patas? Alam niyong higit na mas malakas kayo kaysa sa mga tao, kaya ginagamit niyo ang lakas niyo para maghari-harian. Hindi kami naghahari-harian, isinunggabi ni Mang Rodel sa pagmamayabang. Sadyang pagkain lang talaga namin ng mga tao. Dinisenyo kami para kumain ng mga walang kwentang, mahihinang nilalang na gaya nyo. Kami ang walang kwenta, sabi ko nang may galit. Kayo nga ang walang ibang ginawa kundi mamerwisyo sa mga tao. Kaya't nababagay lang na matapos na ang paghahari-harian nyo. Sa sandaling iyon sumigaw ako ng malakas at muling tumama ang kidlat sa kumpol ng mga uwak-uwak. Agad silang nagkalat. Kahit si Mang Rodel, na kanina'y puno ng yabang, ay tumakbo na rin. Kanya-kanyang takbo, habang ang kidlat ay patuloy na sumusunog sa bawat aswang na tumatakas. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang humawak sa akin si Ricardo. Pinapanood namin kung paano unti-unting napupulbos ang aming mga kaaway. Hindi ba tayo masasama sa matatamaan ng kidlat? Tanong niya. Ang boses ay kumikilos sa takot. Kinakaba na ako Mga aswang lang ang tinatamaan nito. Ayaw ko masagot ng mahinahon. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari, sabi niya nang may pagkabingi. Parang isang bangungot lang. Minsan, sabi ko nang may ngiti, kung ano ang pinakahirap paniwalaan, yun pa ang totoo. Biglang inabot niya ang mutya ng kidlat at inilahad sa akin. Teka, bakit mo binabalik sa akin yan? Sao yan ba? Oo nga, pero kailangan mo to. Albularya ka Tsaka hindi naman gagana sa akin yan. Nakita mo naman kung ano ang nangyari kanina, di ba? Hindi lang yun hindi gumana dahil hindi pa nabasbasan ng albularyo, explainer ko. Hindi ba't isang albularyo ang lolo mo?
Bakit hindi niya binasbasan bago niya bigay sa'yo? Ang totoo, hindi ko rin talaga alam, she replied with a tone of disappointment. Nung binigay niya sa akin yon, nanghihina na siya. May mga sinabi pa siya bago siya bawian ng buhay, pero hindi ko na talaga masyadong naintindihan. Ganun ba? Siguro sinasabi niya sa'yo na dapat mong basbasan yon, pero hindi mo nagawa. Kaya tanggapin mo na. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Pero ikaw ang albularya. Ikaw dapat ang gumamit niyan. Kung kailangan ko naman, sabi niya nang may ngiti, pwede naman kitang dalawin at isama. Ba talaga? Isasama mo ako ulit? Ah? Pasensya na. Natakot ka na yata sa mga nangyari ngayon. Ayos lang. Kahit hindi mo na ako samahan ulit, hindi naman madaling sumama ang loob ko. Hindi, sabi niya agad. Siyempre sasamahan kita ulit, lalo na't mukhang bagay tayong dalawa. Kung ordinaryong aswang yon, patay na sana. Pero hindi. Niluwa ito ng mabilis at pilit akong iniibabawan. Ricardo, ang mutya ng kidlat, ito, saluhin mo. Inihagis niya ang mutya pabilog sa lupa para makarating sa akin, pero medyo malayo ang nahulog nito. Pilit kong inabot habang ang uwak-uwak ay patuloy na kumakalmot at sumusugod sa akin. Ang tanging humahad lang sa kanila ay ang aking mga anting-anting. Pero alam kong hindi na magtatagal. Baka sa susunod na sandali, tatablan na rin ako. Layuan niyo siya. Ako ang kainin niyo. Sigaw ko. Biglang may malakas na putok, isang baril. Pero ang aswang sa ibabaw ko'y hindi nagpatinag. Patuloy nila akong ginugulo habang si Ricardo ay panay ang putok. 1, 2, 3, hanggang sa nadampot ko na ang mutya ng kidlat. Halo dugo na ang aking katawan, force ko pa rin na nagdasal. Suhod, malalim, buong puso ko dinasalan ang mutya hanggang sa bit-bit dito'y magliwanag. At sa isang iglap, bumagsak ang langit. Isang malakas na kulog ang pumutok. Kasunod nito'y isang nakamamatay na kidlat na pumutok sa gitna ng mga aswang. Lahat silang nasa ibabaw ko'y natusta. Ang amoy ng nasusunog na laman ay lumansag sa hangin. Amara, Diyos ko. Amara, narinig ko ang boses ni Ricardo. Nalulungkot, kumbinse ng kawalan ng pag-asa. Samantalak nang ako'y matinik-tinik nang tinulak ko ang mga patay na uwak-uwak sa aking pagkatao. Hanggang sa tuluyan kong nawala. Huminga ako ng apabaw, nipis ng dugo, putik at kulungan. Pero buhay rin. Ayos lang ako, bulong ko, kahit alam kong mali. Diyos ko, salamat sa Diyos at ligtas ka, bulong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng kahinaan at ginhawa. Papaanong nangyari yon? Paano ka pa buhay? Sa lakas ng kidlat. Dahil ang kidlat na tumama sa mga kasama mo, sagot ko ng mahina, hawak pa rin ang mutya ng kidlat. Ay yung kidlat na ginawa ng hawak ko. Paano nangyaring gumana yon? Kanina lang, hindi umubra eh. Ano pa bang inaasahan mo? Tanong ko ng may ngiti. Nahawakan na ng isang albularya, kaya gumana. Tumingin ako sa natitirang mga uwak-uwak na parang nanginginig na sa takot. Atras! Umatras kayong lahat! Oh, sabi ko nang mapansin kong biglang nagkagulo sila. Akala ko ba matatapang kayo? Bakit biglang gusto niyong umatras? Itapon mo na lang ang mutya ng kidlat mo at lumaban ka sa amin ng patas. Patas? Captive ka nila. At kailan ba kayo naging patas? Alam niyong higit na mas malakas kayo kaysa sa mga tao, kaya ginagamit niyo ang lakas niyo para maghari-harian. Hindi kami naghahari-harian, isinunggabi ni Mang Rodel sa pagmamayabang. Sadyang pagkain lang talaga namin ng mga tao. Dinisenyo kami para kumain ng mga walang kwentang, mahihinang nilalang na gaya niyo. Kami ang walang kwenta? Sabi ko nang may galit. Kayo nga ang walang ibang ginawa kundi mamerwisyo sa mga tao, kaya't nababagay lang na matapos na ang paghahari-harian nyo. Sa sandaling iyon sumigaw ako ng malakas, at muling tumama ang kidlat sa kumpol ng mga uwak-uwak. Agad silang nagkalat.
Kahit si Mang Rodel, na kanina'y puno ng yabang, ay tumakbo na rin. Kanya-kanyang takbo habang ang kidlat ay patuloy na sumusunog sa bawat aswang na tumatakas. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang humawak sa akin si Ricardo. Pinapanood namin kung paano unti-unting napupulbos ang aming mga kaaway. Hindi ba tayo masasama sa matatamaan ng kidlat? Tanong niya, ang boses ay kumikilos sa takot. Kinakaba na ako Mga aswang lang ang tinatamaan nito, ayaw ko masagot ng mahinahon. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari, sabi niya nang may pagkabingi. Parang isang bangungot lang? Minsan, sabi ko nang may ngiti. Kung ano ang pinakahirap paniwalaan, yun pa ang totoo. Biglang inabot niya ang mutya ng kidlat at inilahad sa akin. Teka, bakit mo binabalik sa akin yan? Sa yan ba? Oo nga, pero kailangan mo to. Albularya ka Tsaka, hindi naman gagana sa akin yan. Nakita mo naman kung ano ang nangyari kanina, di ba? Hindi lang yun hindi gumana dahil hindi pa nabasbasan ng albularyo, explainer ko. Hindi ba't isang albularyo ang lolo mo? Bakit hindi niya binasbasan bago niya bigay sa'yo? Ang totoo, hindi ko rin talaga alam, she replied with a tone of disappointment. Nung binigay niya sa akin yon, nanghihina na siya. May mga sinabi pa siya bago siya bawian ng buhay, pero hindi ko na talaga masyadong naintindihan. Ganun ba? Siguro sinasabi niya sa'yo na dapat mong basbasan yon, pero hindi mo nagawa. Kaya tanggapin mo na. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Pero ikaw ang albularya, ikaw dapat ang gumamit niyan. Kung kailangan ko naman, sabi niya nang may ngiti, pwede naman kitang dalawin at isama. Ba talaga, isasama mo ako ulit? Pasensya na. Natakot ka na yata sa mga nangyari ngayon. Ayos lang, kahit hindi mo na ako samahan ulit, hindi naman madaling sumama ang loob ko. Hindi, sabi niya agad. Siyempre, sasamahan kita ulit, lalo na't mukhang bagay tayong dalawa. Ano ka mo? Bagay na maging magkatandem, no? Kita mo naman, natalo natin ang mga aswang. Akala ko kung ano na Mula noon, naging magkaibigan na kami ni Ricardo. May mga pagkakataon na siya ang pumupunta sa bahay namin para lang malaman kung may maitutulong ba siya sa akin. At may mga oras naman na ako ang pumupunta sa kanya. Isang araw, sinabi niya sa akin kung bakit siya nagretiro ng maaga bilang sundalo. Dahil sa pagkamatay ni Lolo Rigor, wika niya. Doon ko napagtanto na ayaw kong palaging nakadestino sa kung saan ako ipapadala walang saysay. Gusto kong pumili ng sarili kong laban. At ngayon, nahanap niya ang kanyang layunin at ako ang aking kasama. Natatakot si Ricardo na baka muli siyang mawalan ng mahal sa buhay habang nasa malayo siya. Mabuti na raw at naabutan niya pa si Lolo Rigor nang may hininga pa ito bago ito binawian ng buhay. Apo ko, tawag ni Lola Budang, kanina ka pa sulyap ng sulyap sa bintana. May hinihintay ka pa ba? Opo, Lola. Si Ricardo po ang hinihintay ko. Sinabi niya kasi na ihahatid niya tayo para madali na tayong makarating. Ay, ganun ba? Pero anong oras na? Kailangan na nating umalis. Kaya, nakalimutan niya? Hindi niya pwedeng makalimutan yon, Lola. Abay, paano mo naman nasabi na hindi niya pwedeng kalimutan? Magagalit ka ba sa kanya kung nakalimutan niya nga? Siyempre no, nangako siya sa akin na sasamahan niya tayo, tapos hindi niya pala totoo yung sinabi niya. Kung saang oras ang nangako, baka parating na yon. Baka sumabit lang, o may dinaanan lang. Ang mabuti pa, hintayin na lang natin siya sa labas. Yan ang mabuting naip mo, Apo. Halika na, para pagdating niya, nakaabang na tayo. Tulong ako sa kanya sa mga dalang. Kung bakit ba naman napakarami niyo pong dalang pagkain hindi naman kakainin ng mga patay yan? Aray ko naman, Lola, ba't naman po kayo nananakit?
paanong hindi ako mananakit. Ngayon na nga lang ako nakapagluto ng marami para sa kanila. Sinasaway mo pa ako. Sa isa pa, hari yan, hindi naman para sa mga patay. 3 ring will come si Tio at siya mo, along with your pendants, so many will eat. Aba, talaga pong dumating sila? Oo, lalo pa tapos nang bihis ka rin naman sila nasisilayan. Sus, after everything that happened, then they will thank them. Natakot lang naman sila, apo. Ikaw lang din naman ang tapang kahit napilay ka. Wala naman pong mangyayari kung walang kikilos sa atin, di ba? At saka, pinangako natin to kina nanay at tatay. Oo na po. Hay, bahala na. Ang importante, tapos na ang lahat. Wala na tayong problema. Malaya na tayong makakabalik para bisitahin ang dati nating bahay. Pati na rin ang mga yumang kamag-anak. Tama po, Lola. Biglang napatingin ako sa daan. Teka. Parating na pala si Ricardo. Ayun na yung sasakyan niya. Aba, pala sasakyan talaga siya, ano? Opo, Lola. Hindi niya lang dinadala nitong mga nakaraang dumadalaw siya dito kasi hindi pa napapaayos sa talyer. Sundalong-sundalo ang dating niya at gwapo pa. Wala ba talagang namamagitan sa inyong dalawa? Lola naman, ayan na naman po kayo eh. Nanghihinayang lang kasi ako, sabi niya nang may ngiti. Kung sakaling hindi kayo magkakatuluyan, sigurado akong magkakaroon kayo ng magagandang mga anak. Lola naman eh. Biglang may boses coming from outside. Oh, nag-aaway na naman po ba kayo? Pasensya na po kayo, medyo natagalan ako. Bumili pa kasi ako ng mga bulaklak para sa pagdalaw natin sa pamilya nyo. Hay naku, napakalambing mo namang bata, Ricardo, ka na dapat nag-abala pa. Actually po, yan ang sabi niya na napakalaganap ng kwentong ito. Gusto kong magkaroon kami ng mga bulaklak para kahit papaano maramdaman nilang espesyal sila. Espesyal na bisitang ito. Pagkatapos ng 3 taon, makakabalik na ako at makakadalaw sa kanila. But, mabuti pa rin na dala mo ng bulaklak, another addition by Lola, para maipaalam mo ng maayos si Amara sa tatay niya. Kaya nga po, Lola, isa rin po talaga sa dahilan kung bakit ako bumili ng mga bulaklak. Anong ibig mong sabihin ha? Biglang umiwas si Ricardo ng tingin. Wala. Sabi ng wala. Agad siyang nagyaya. Mas mabuti na tayong umalis. Baka abutan tayo ng dilim bago makauwi. Busangot, nainom ako ng sasakyan. Kahit binuksan pa niya ang kamay niya upang tulungan ako. Anong alam ko ba? Meron kung ano sa loob ko na ayaw kong kumpirmahan sa ating dalawa. Pero sa kabilahang panig, nahahangaan akong baka hindi maganda ang labasan kung baga ay mangyari ang iniisip ko. Tahimik ako sa buong biyahe. Samantala, si Ricardo at Lola Budang ay panay ang kwentuhan tungkol sa pamilya namin, sa buhay nila, sa mga alaala. Nakinig lang ako hanggang sa hindi na namin namalayan. Nakarating na pala kami sa baryo. Pagkababa ng sasakyan, nakita kong naroon na ang mga pamilya naming nakaligtas sa trahedyang nangyari. 3 taon na ang nakalipas. Aba, ang ganda ng ngiti ng apo ko Lola Budang said with happiness. Akala ko ba naiinis ka sa kanila dahil naging duwag sila? Wala na po yun, Lola. Talagang sinabi ko sa kanya sa pagkapayapaan. Nakagisnan ko kanina habang pinagsasalitaan ko ni Tio at Tia, naramdaman kong sinsero sila. Sa pagpapasalamat ay mahigit sa lahat at sa paghingi nila ng tawad. Sinabi ni Tio na natakot lang sila noon dahil maliliit pa ang mga pinsan ko at baka may mamatay ulit kung sinubukan nilang gumanti. Nakita ko sa mga mata nila kung gaano sila katotoo. Kaya sa tingin ko, ayos na. Hindi rin naman maganda kung habang buhay akong magtatampo sa kanila, di ba? Sinasabi ko na nga, basta't hindi mo rin sila matitiis sagot ni Lola nang may ngiti. Halika nga rito, apo. Hindi mo alam kung gaano mo akong napasaya ngayon. Siya nga pala, Lola. Nasaan na si Ricardo? Ay oo nga no, nasaan na ba yung batang yon? Tiningnan namin ang libingan. Doon siya, nakastand sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Tara na po, Lola.
Puntahan natin. Teka lang. Huwag tayong magpahalatang malapit tayo sa kanya. Ha? Pero bakit naman po, Lola? Basta. Gusto ko kasing marinig kung ano ang sinasabi niya sa mga magulang mo. Sus, si Lola naman eh. Bakit kailangan pa nating malaman? Nagawa ko na. Dahan-dahan kami naglapit, nagsilong sa likod ng isang puno, para malayo pero sapat, para marinig ang kanyang tinig. Huwag na po kayong mag-alala sa anak niyong dalaga. Soft-spoken niya sa may paggalang. Sisiguruhin ko po sa inyo na nasa ligtas siyang kamay, hindi ko po siya pababayaan. Aalagaan ko siya, tulad ng pinangarap niyong pag-aalaga sa kanya. Magpahinga lang po kayo diyan. Ako na po ang bahala. Ay sus, exclaimed Lola. Nagpapaalam na sa mga magulang, pero kay Amara, hindi pa. Paano kung pumayag ang mga magulang niya, tapos ayaw naman pala sa'yo ni Amara? Tinawag niya bigla si Ricardo. Lola Budang, Amara. Ah? Ano kasi? Ano po? Naku, Ricardo. Akala ko pa naman Boy Scout ka. Dapat lagi kang handa. Pasensya ka na ha. Natorpe kasi ako sa'yo eh. Paano ba naman? Palagi kang masungit sa akin, kahit halata namang may pagtingin ka rin. Hoy, anong sinasabi mo? Ha? Masyado naman yatang mataas ang apog mo. At yun na nga, Miss Anne, wika ko ng may ngiti. Kahit ilang beses kong itanggi na hindi ko siya gusto, sa huli napaamin niya pa rin ako. Pagkatapos ng ilang buwang ligawan, napasagot na niya ako. Naging magkasintahan kami ng 7 taon bago tuluyang nagpakasal. Hindi madali ang daan. Marami kaming dinaanan. Pagdududa, takot, at lalo na ang pagtutol ng kanyang mga magulang. Ayaw nila sa akin dahil pilay ako at iniisip nilang hindi ako makakapag-alaga ng maayos sa anak nila. Pero si Ricardo ang nagpasya kung ano ang gusto niyang buhay at ako ang kanyang pinili. At siya nga pala, sa mga tanong ninyo kung ano pa ako makabulayar o pinaggalaw ko ito dahil ito na lang ang natitira sa aking pamilya. Marami pong gumagalang. Amara, nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayon? Kung oo, huwag kalimutan subscribe and i-click notification bell at mag-like